Sa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Magpalang gabi naman po sa mga nasa GCC. Maaari po bang mag-type ng amen or magbigay ng signal kung naririnig po ako ng maayos? Pagpalang umaga din po, Sis Luz Biminda. Amen po rin ng Panginoon. Hallelujah. Share ko lang po, galing po ako ng duty at salamat sa Panginoon ay talagang may kalakasan pa na nagmumula sa Panginoon. Hindi yung lakas na tira-tira lang, kundi yung parang lakas na hindi ko mawari, pero parang yung alam yung parang paggising, yung parang fresh na fresh ka, although hindi kita sa mukha, no? Pero purihin ng Panginoon, basta pagka sa Panginoon nang galing ang kalakasan, gamitin natin para lalo at lubos nating mapapurihan ng Panginoon. Lalo nating lubos na ma-worship ang Panginoon. Masamba. Amen po. Ay, hello po. Taga Ugong Valenzuela rin po ako. Ano po ito? Pastor Jojo. Ako po pala ang assistant pastor dito sa dito po sa Dubai, UAE, ng DFC Dubai, UAE. So, purin po Panginoon, bago po tayo magsimula, awitan natin ang Panginoon ng alam nyo, sakto yung sino ba yung nag-paint po nito, Great is Thy Faithfulness, yun po yung kakantahin natin. Pero Steadfast Love of the Lord. Purihin ng Panginoon. Sige po, awitin pa natin. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sige, awitin po natin. The steadfast love of the Lord never ceases. I-claim po natin yan, mga kapatid, na hindi nagmamali ang pagmamahal ng Panginoon. Ang awa ng Panginoon ay walang hanggan. Hallelujah. To an end, they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Tunay nga po ng inyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Ang inyong awa ay walang hanggan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Kayo ang Diyos ng lahat. Kayo ang Diyos ng awa. Kayo ang Diyos na nagpapagaling. Kayo ang Diyos na walang hanggan. Diyos na buhay. Na marapat dapat lamang na purihin at sambahin, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, hinihiling ko po ang inyong kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Mga sinasadya man ito o hindi, nasa isip man namin ito. Panginoon,
Lord, patawarin niyo po kami. Rule our minds, Panginoon o God. Pangunahan ninyo po kami, Panginoon o God. Lord, dalangin ko sa umagang ito na anuman ang lumabas sa aking bibig ay manggaling lamang sa inyo. Lord, again, I ask for cleansing of our hearts and our minds. Tanggalin niyo po, Panginoon o God, ang mga nakakapag-pollute, nakakasira sa aming spiritual sa inyo, Panginoon o God. Tawarin niyo po kami at baguhin ang aming puso at isipan, O Diyos. Upang nang sa ganun ay lubos namin kayong maintindihan, lubos namin kayong mapapurihan at masamba, Panginoon. Salamat, O Diyos. Kayo nga lang po ang maitaas sa umagang ito. Kayo lamang po ang siyang aming marinig, ang siyang maging tagapagturo sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Pagpalang umaga po. Sis Roda, Sis Arceli, Sis Luz Piminda, Sis Teresita, Brother Daniel, Sis Dean, Roger Valdez, Pastor Jojo, Brother Brian, Brother JV, Sis Evelyn, Brother Alan, Sis Melanie, Sis Elsa, Brother Mark. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So, sakto po, no? May nagpin dito, great is thy faithfulness. Opo, almost yan po yung ating pag-uusapan. Pero, basahin po natin yung sa Romans chapter 8:28. Bakit Romans 8:28? Hindi ba yun po yung all things work together for good? Sige po, hanapin ko lang po yung Tagalog. Romans 8. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa nag-type. Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa English naman po. And we know that in all things good works for good. Isa pa po. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Mga kapatid, alam po natin na ang plano, ang gusto, ang ninanais ng Panginoon para sa ating lahat ay yung mapabuti ang ating buhay, mapabuti ang ating spiritual life, mga kapatid. Hindi po ninanais ng Panginoon na tayo ay manghina, tayo ay maghirap, na habang tayo ay nahandito. Ang gusto ng Panginoon ay yung sa kung ano yung ikabubuti natin. Pero, meron pong requirements dito eh. Good for those who love Him, mga kapatid. So, ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Lahat po ba ng nahandito ay umiibig sa Panginoon? Sige po, type amen o sige, kahit bigkasin nyo na lang po, it's between you and God po. At naniniwala naman po ako na ang bawat isa sa atin dito ay umiibig sa Panginoon. Pero alam nyo po, na it comes, parang umaglit lang po sa aking kaisipan. Kung pag kami mahal tayong isang tao, o liligawan pa lang, o sabihin natin sa mga kabataan dyan, crush kung tawagin, o minamahal, ginagawa natin ng lahat ng pamamaraan para ma-please natin sila. Ginagawa natin ang lahat ng ating kaya para maibigay o matugunan natin yung pangangailangan nila. Ma-impress natin sila, di ba? Ganon din sa Panginoon. Hindi po tayo
gagawa ng kung anumang mali sa harap ng minamahal natin para ma-impress sila. Pero dahil mahal natin sila, kaya natin yung ginagawa. Ganun din po sa atin. Minamahal natin ng Panginoon, kaya hindi tayo gagawa sa harap niya. Actually, every time na tayo ay lumalakad, kasama natin ang Panginoon, nakikita ng Panginoon. Kaya hindi tayo, kumbaga, kung hindi to not to impress but because we love God, kaya hindi tayo gagawa ng hindi nakakalugod sa harap ng Panginoon. Kaya nga po nung yung mga old talagang ikinahihiya nila kung ano yung katiting na pagkakasala diba? Yung mga bastos na pananalita, yung mga may sinasabi sa mga walang wawa, kumbaga kung tawagin, walang dahilan na usapan, ano yan, kumbaga tinitignan nila na masama agad yan, napakasensitibo yan noon. Pero ngayon mga kapatid, na-welcome na yan sa mundo Kumbaga nagiging norms na, nagiging normal na. Pero sa ating bilang Kristiyano, we have to go back na tayo ay mag-init muli sa pagmamahal sa Panginoon. Bakit? Unang nagmahal sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Kahit hindi pa natin siya kilala, kahit hindi pa tayo tumatanggap sa Kanya, iniingatan niya tayo, pinapahalagahan niya tayo, pinoprovidean tayo ng ating mga pangangailangan. Dahil mahal tayo ng Panginoon. And it's time for us, mga kapatid, para sa ikabubuti ninyo, ikabubuti natin, mga kapatid. Yung hindi natin paggawa ng mali sa harap o kumbaga ang paggawa ng kalulugod ng Panginoon para sa atin din pala, mga kapatid. Bakit? Ang sabi dito, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. So tayo rin po ang magbe-benefits nun kapag tayo ay nagmamahal sa Panginoon. Amen po ba? Pasensya na po, 2 verse lang po muna po tayo. Talagang pag-uwi ko po ay ito po kagad ang inesikaso po natin. Pero salamat sa tulong ng Panginoon ay talagang sinamahan niya tayo at talagang naranasan natin at naramdaman ang pagmamahal ng Panginoon. Hallelujah. Hanapin ko na po sa Tagalog, Philippians 4:13. Ayan, syempre, walang imposible sa Panginoon. Pero may kadugtong po yan sa 14. Ayan. Yes, 4:13. Filipos 4:13. Ano po ba? Yes, hindi. Purihin ng Panginoon. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Ganun pa man, yun naman pala walang imposible. Ibig sabihin, walang trouble, walang problema, walang hinaharap na sitwasyon. Pero tingnan nyo sa 14 ganun pa man, nagpapasalamat ako dahil tinutulungan niya ako sa kagipitan ko. Sige po sa English po, bago ko po ituloy. Philippians 4:13. I can do all things through Him or through Christ who give me strength. Yet it was good of you to share in my trouble. Mga kapatid, bakit itong verse na to parang masaya pa?
ang inaalala niya kasi, kasama niya yung Panginoon. Ganon din sa atin. Kasama natin ang Panginoon. Kapag kasama natin ang Panginoon, wala po talaga imposible. Pag walang imposible, ibig sabihin, may pag-asa sa lahat ng ating sitwasyon. Amen po ba? So kaya tayo na nagmamahal sa Panginoon, we appreciate na ang presensya ng Panginoon ay laging kasama natin. At dahil kasama natin ang presensya ng Panginoon, walang imposible. Kung walang imposible, meron tayo laging pag-asa kahit tayo ay may trouble, kahit na tayo ay may pinagdadaanan. Purihin ng Panginoon. Kaya we always have to acknowledge that in our life na kasama natin ang Panginoon. Kapag kasama natin ang Panginoon, mahihiya tayong gumawa ng hindi nakakalugod sa Kanya. Amen po ba? Kung hindi tayo gagawa ng hindi nakakalugod sa Kanya, ano pa yung gagawin natin? Ibig sabihin yung ikabubuti sa harap ng Panginoon o yung ikalulugod ng Panginoon. Again, babalik po tayo. Kung ginagawa natin yung ikalulugod ng Panginoon, sino po ang magbe-benefits? Mas magiging makapangyarihan ba ang Panginoon kapag gumagawa tayo ng ikalulugod niya? Hindi po niya kailangan yan. Pero dahil mahal niya tayo, iingatan niya tayo, tutulungan niya tayo, sasamahan niya tayo. May pag-asa. Sino po ang nagbe-benefits? Tayo rin po. Kaya salamat sa Panginoon. Napakabuti niya. Talagang yung pagmamahal niya po ay napaka-unfailing love. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyong walang hanggang pagmamahal. Hallelujah. Panginoon, sige po tayo pa mag-closing prayer. Panginoon, patawad po kung may nagagawa kaming hindi nakakalugod sa inyong harapan. Minsan ay nakakalimutan namin na hindi namin kayo kasama. Nakakalimutan namin na kasama kayo. At nakakagawa kami ng hindi namin sinasadya o sinasadya man, Panginoon. Alam namin na alam nyo kung ano yung nasa isip namin. Kung ano yung mga sinasabi namin, ano yung mga kinikilos namin. Alam na alam ninyo po, and we acknowledge that. Kaya patawarin niyo po kami, Panginoon o God, kung may mga bagay kami na unpleasant sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon o God. Turuan at tulungan niyo kami na magawa ang inyong kalooban upang nang sa ganun ay malugod kayo sa aming mga ginagawa. At nang sa ganun ay mas maingatan o mas maging mabuti ang aming kalagayan. Panginoon, salamat na talagang inihanda nyo na ang mga bagay-bagay. Inihanda nyo na hindi para sa inyong benefit, but for our benefit, for us to save, to be protected by you, to be saved by you, O Lord Jesus. Truly, O Lord, we cannot do anything, Panginoon, O God, without you. Kung sa aming pagkikilos lamang, aming pamamaraan, we always fail. But with your love and with your victory, it's unfailing, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, na lagi nyo kami sinasamahan. Lagi nyo kami minamahal, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, again, I ask for guidance. Teach us, O Lord, na mas lalo naming mapag-igihan na sundin ang inyong kalooban, Panginoon. Ganun pa naman, ngayon pa lang, Panginoon, salamat, Panginoon. Alam namin na nandiyan kayo, tutulungan nyo kami at tuturuan at lagi nyo kaming tinutulungan at tinuturuan upang kami ay mas mapunta sa mabuting kalagayan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samad dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mapagpalang umaga po ulit sa lahat. To God be the glory.